Hiniling ng pamilya ng nasawiring Nigerian Ateneo basketball player na si Divine Adili na ipa-autopsy ang kanyang mga labi bago ito iuwi sa Nigeria. Base yan sa pahayag ng Embahada ng Nigeria rito sa Pilipinas. Sa ngayon ay direkta umanong nakikipag-ugnayan ang Embahada sa pamilya ni Adili, gayon din sa Ateneo de Manila University at sa mga otoridad. Nalunod si Adili kasama ang teammate na si Rene Baterbonia sa gitna ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Sa panayam ng GMA News Online, sa ama ni Divine na si Elias Adili, sinabi niyang nag-abiso ang anak na magte-training sila sa Dipakulaw sa Aurora nang mag-usap sila sa telepono nitong Sabado. Huli silang nagkausap nitong Linggo nang papunta na sina Divine Adili sa training camp. Ayon pa sa ama, panganay sa 4 na magkakapatid si Divine na tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Ang paglalaro niya ng basketball ay paraan niya para makatulong sa kanila. Marami ring tanong ang ama ni Divine sa nangyaring insidente sa Aurora. I still find looking for answers for the reason why there was no life jacket, the reason why there was you could not ask the players, the team, if they know how to swim or not, because I believe they're supposed to read the weather before they can move to the sea. Those things are the things troubling my heart, and the feeling of my family, we are highly devastated. So now that it's gone, I don't know where I will start again. Mga kapuso, galing sa swimming, running at cycling ang kailangan sa multi-sport event na triathlon. Kaya naman, hindi biro ang training ng atletang si Mikhayle Hobson para lang makasilver sa Asia Triathlon Aquathlon Cup sa Vietnam. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. 500-meter swim, done in 7 minutes and 57 seconds. 2.5-kilometer run, dusted after 9 minutes and 53 seconds. Ganyan kabilis ang 19-year-old triathlete na si Mikhayle Hobson. Kaya nakuha ang silver medal in the 2026 Asia Triathlon Aquathlon Cup Tamchuk last May sa Vietnam. And I was really happy to see it all come together. I'd worked really, really hard the past couple months leading up to that, and to have it all play out and come together, especially in an international race. And more than pressure, I feel like it's just so much support because everybody knows how hard I work and what I've been through and like to get to this point. Jobson, Katerina Jobson của Philippines. Ang podium finish ng Tubong Cebu na si Mikhayle, testament ng kanyang love for triathlon. Na nagsimula noong siya'y 5 taon pa lang. I did my first one when I was 5, so I had training wheels and my parents followed me along the whole course. I really got competitive into triathlon like around 3-4 years ago is when I started doing the elite level, and then yeah, now we're here and very happy to be able to represent the Philippines. Hindi birong training ang kailangan sa triathlon na isang multisport endurance event na binubuo ng swimming, cycling, at running. At ngayon, tutok si Mikhayle in strengthening her swimming skills. We're getting there. We're putting in lots of work in the pool to hopefully be up there. It's very, very technique focused, so I feel like that's what I've been focusing a lot on. Is what was the biggest adjustment for you? Especially, you know, triathlon relies a lot or depends a lot on the weather conditions. Definitely the heat. It was very hot when I got here. I actually train and live in Pennsylvania, where it was very, very cold. Hangad ng Cebuana at heart na maisakatuparan ang Golden Dream sa Southeast Asian Games. There's a couple of America's Cup races that I want to do. There's a few in Mexico and a few in the US, and then come back and do probably Subic again and some Asia Cup races as well. Siyempre pa, in the game tayong makisabay sa aquathon training ni Mikhayle. Subukan nating sabayan yung fast pace niya dito sa 400 meters, which is 1 lap in the oval. Titry lang natin sabayan. Ready, set, go.
Nandito tayo ngayon sa pool. Swimming naman yung susubukan natin with Michele. So, Michele, first off, which style do you use? Which technique do you use when you do triathlons? So triathlon, aquathlon, freestyle. Okay. So, what are your tips for me in freestyle? Okay. Most efficient in and then straight back. to Straight back. arm. How many strokes until Till you you breathe in? I think every 2 to 3 is a good start. Today, we got to know our rising star in Philippine triathlon. Kasabay pa natin siya tumakbo at tinuruan niya tayo lumangoy. Struggle at first, pero ganda experience para sa atin. This has been Martin Javier, And Michaela Hobson. keeping you in the game. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isa ng Negros, isang nakalbong gubat ang nabigyan ng pagkakataon na muling yumabong dahil sa pagbabayanihan ng grupong pinangunahan ng isang pari at ng komunidad na pinaglilingkuran niya. Sa satellite image na to, nakuha noong 2010, makikita ang kalunos-lunos sa sinapit ng bundok na ito sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Halos ito'y makalbo. Pero makalipas lang ang mahigit isang dekada, ang nakalbong bundok, muling nabalot ng lungtiang kagubatan. At mula rito, sumibo ng isang santuaryo na siya ngayong buhay at hanap buhay ng mga taga rito. Ito ang Santuario de San Columbano de Bantolinao sa Barangay Uringao. Ang santuaryo, umusbong mula sa tinanim na malasakit ng paring si Father Brian Gore at 8 nitong kasamahan. Sila ang binansagan noong Negros 9. They are the 3 priests and 6 lay workers who were falsely accused of murder in 1980s. Nang sila'y mapawalang sala, nagtayo sila ng isang foundation na layong makatulong sa mahihirap na magsasaka sa kanilang lugar. They started promoting the organic farm here in this place. Pero para mapayabong nila ang taniman, kailangan daw nilang maprotektahan muna ang batis na pinagkukunan nila ng tubig. Ang problema, nakalbong kagubatan sa palibot nito. It's all bald because of logging and producing charcoal. The group decided to start the reforestation program around 2007. Sina Father Brian at ang mga residente, nagbayanihan na. Hundreds of people are involved at that time. They started also bringing seedlings from outside, native trees. Then they started planting. Hanggang sa hindi nila namalayan, makalipas ang mahigit isang dekada, hindi lang nila napalago ang organic farm at naprotektahan ng watershed, unti-unti na rin nilang naibalik ang dating luntiang kagubatan. It's unbelievable how like the project have flourished over the years, and we don't seem to see it growing, but it did. We are here now standing on the result of the efforts of hundreds of people in the different communities. There's around 40,000 native trees planted in this area. And we've also realized the birds and other animals, they're back. They're actually helping us in bringing more seeds to the place. Meron na rin itong viewing deck. You can actually see Mount Canlaon volcano from there. So it's a beautiful sight. Nakatakda na rin itong gawing field laboratory ng mga forestry student ng Central Philippine State University. We did have an initial meeting to explore that. We need scientific assessment of what's existing here. Pumanaw na si Father Brian dito na nakaraang taon. Pero ang panata ni John, ipagpatuloy ang nasimula ni Father Brian sa kabila ng hamon na dala ng patuloy na pagbabago ng klima o climate change. We have a continuous awareness raising and program to help them realize the importance of keeping this place. We need the forest to be there to sustain it. And to help the people take care of the forest, we need good food to sustain the people to take care of the forest. It's like a cycle. Ang kwento ng santuaryo sa Kabangkalan, patunay na kapag ang mga puno'y hindi pinuputol at hinahayaang lumago, malaki ang epekto at benepisyo sa ating mga tao. Lalo na ngayon may kinakarap tayong banta ng isang matinding tagtuyot. Kuya Kim, ano na? Dahil sa labis na init na nararanasan ngayon sa Pacific Ocean, nangangamba mga eksperto na baka mag-develop ito sa isang pambihira at mas matinding bersyon ng El Nino, ang Super El Nino. Ang Super El Nino ay maaaring magdulot ng mas malakas na pag-ulan at bagyo, matinding pagbaha, tagtuyot at heatwave. Ayon sa US National Oceanic and Atmospheric Administration, may 1 in 4 chances na mangyari ito sa taong ito.
Hindi man ito agad na mapigilan o mapahinto ang Super El Nino, pero malaking tulong sa ating mga puno. Nakakatulong kasi ang mga ito sa napababain ng temperatura sa ating paligid. Nagsisilbi din sila mga physical windbreaks at nakakatulong para mapanatili ang soil moisture. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa mga kapusong may lakad bukas, long weekend. Planuhin ang inyong gagawin dahil posible po ang pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa mga probinsya ng Cebu at Bohol, gayon din sa ilang bahagi ng Panay Island. Uulanin din ang Palawan Island at mga island province sa Barm. Mas maraming lugar ang uulanin sa hapon. Posibleng makaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan halos buong Northern at Central Luzon, pati po ang buong Mindanao. May tsansa namang tumila yan pagsapit ng gabi. Pero maging alerto po dahil may mga lugar pa ring uulanin gaya ng Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Inaasahan naman ang maaliwalas na panahon sa Sabado at Linggo, pero may tsansa pa rin ng mga thunderstorm o yung mga biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Mindanao at Eastern Visayas. Patuloy pong tumutok para sa mga update tungkol diyan. Ayon sa Pag-asa, humina ang southwest monsoon o yung habagat pero patuloy pa rin itong nakakaapekto sa western section ng Hilagang Luzon. Kaya huwag kakalimutan ang inyong mga payong. Agad na umaksyon ang inyong GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa Sarangani na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa ating mga natulungan, ang ilang pansamantalang tumutuloy sa mga tent. Sana po'y patuloy lang ang ating bayanihan, lalo't marami pa ang nangangailangan ng ating tulong. Sa hile-hilerang tent na ito, sumisilong ang mga residente ng Purok 5, Tabango, Barangay Poblasyon sa Malapatan, Sarangani. Karamihan ng mga bahay doon pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Kabilang ang tahanan nila Ronaldine. Sa isang iglap, nawasak ang bahay na pinag-ipunan nila ng kanyang mister sa loob ng 7 taong pangingisda. Gusto lang po namin yung relocation namin, ma'am, kahit bahay kubo, ma'am, mapatayo namin agad, ma'am. Kayo na, kawawa naman yung mga anak mo, wala kami matulugan. Gayunman, laking pasasalamat niya dahil ligtas ang kanyang anak na naiwan noon sa loob ng kanilang bahay. Mabuti lang, paglabas ko dito, nakita ko yung anak ko, sabi ko po sa kanya, iyak kami lang iyak. Sabi ko, thank you Lord, kahit may wasak-wasak ng bahay namin at sa pamilya ko, buo pa rin. Sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa Malapatan na isa sa lubhang naapektuhan ng lindol. Naghatid tayo ng food packs, tinapay at tubig sa 6,000 individual. Yung immediate needs pa rin namin is kasama na dyan yung mga tents or mga trapal, food packs, number 1, tubig, at saka yung mga walang kuryente na mabigyan namin ng mga kahit mga solar, at saka mga hygiene kits at saka kitchen kits. Pati mga taga-barangay Poblasyon, Calabanit at Taluya sa Glan na nagtayo ng tent sa plaza dahil nawala ng tirahan. Hinatiran din natin sila ng food packs at tubig. Sa mga nais tumulong sa mga nilindol sa Mindanao, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Inanunsyo ng Iran na nakasara muli ang Strait of Hormuz. Sabay bantang aatakihin ang mga barkong daraan doon. Ayon sa Persian Gulf Strait Authority ng Iran, sarado ang Strait of Hormuz dahil sa tensyong dulot ng US forces. Maski ang mga may permit ay hindi muna pinadaraan. Inanunsyo yan ng Iran sa gitna ng muling pagtindi ng pag-atake nito at ng Amerika sa isa't isa. Dati nang nagbanta si US President Donald Trump na aatake sa Iran kung walang maisapinal na peace deal. Iginit din ng Amerika na hindi sarado ang Strait of Hormuz at nakakaraan pa rito ang mga commercial ship. Tumaas naman ng $2 per barrel ang presyo ng crudo sa world market. Ayon naman sa Department of Energy,
hindi sa Middle East direktang nag-aangkat ng langis sa Pilipinas. Pero apektado tayo dahil ang mga bansa sa Asia na pinagkukunan natin ng krudo ay sa Middle East din naman kumukuha. Bukod sa Senate presidency, inaasahang pagtatalunan din kung sino ang uupong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa binagong impeachment rules ng new majority. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang nagpapatuloy na agawan ng liderato sa Senado may epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahang magsisimula sa July 6. Pero pwedeng hindi si Cayetano o Gatchalian ang mamuno sa impeachment trial, batay sa bagong lathalang pagbabago sa rules on impeachment. Sa ilalim nito, ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment, maliban na lang kung maghahalal ang Senado ng ibang senador bilang presiding officer sa boto ng mayorya. Panukala ni Senador Tito Soto, pumili sila ng senador na abogado gaya halimbawa ni na Senador Cheese Escudero o Senador Kiko Pangilinan na kasama nila sa binansagang new majority ng Gatchalian Bloc. Suhestyon pa niya, pwede ring magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer. That's possible kasi originally iniisip na namin would be Senator Pangilinan would be a good impeachment manager But then again, with Senator Escudero, he would be a very good presiding officer. Let's say pinawa natin presiding officer si Senator Escudero. Pwedeng impeachment manager si Senator Pangilinan. Tingin ni Soto, bukas naman si Gatchalian sa paghahalal ng ibang presiding officer kahit siya ang acting president ng kanilang 12-senator new majority. Parang more or less he's amenable to the idea because he can preside, but there are times that let's say he would want a presiding officer in place. Kaya namin nilagay yung rule available. Ayon naman kay dating Senate President Franklin Drilon na veterano ng ilang impeachment trial, may advantage ang abogado. Pero kaya din namang mabuno sa impeachment ng hindi abogado. It is an advantage if you're a lawyer because then you can immediately rule on any motion presented. But the fact that you're not a lawyer doesn't mean that that a motion cannot be resolved because the presiding officer, lawyer, can always refer the ruling of a motion to the body. Inanunsyo naman ngayon ng House Prosecution Panel ang hanay ng private prosecutors na makakatuwang nila sa impeachment trial na inilarawan nila bilang mga bigatin at veteranong abogado. Nagboluntaryo ang mga ito at libre ang serbisyo ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervin Luhistro. First batch pa lang daw ito at meron pang susunod. Sa Lunes, nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na maglalaman ng kanilang ebidensya, testigo at mga argumento sa impeachment trial, kasabay ang entry of appearance ng mga House Private Prosecutor. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pumanaw sa edad na 79 ang veteranong mamahayag na si Jimmy Hill. Si Hill ay host ng radio program na Jimmy Hill Live sa Super Radio DZWB. Pero una siyang nakilala bilang TV reporter ng GMA News noong dekada 80 at naging anchor ng programang The Saturday and Sunday Evening Report. Isa sa mga tumatak na panayam ni Hill ang kanyang interview kay Cory Aquino bago ang 1986 snap elections. At the end, ako tinanong ko kay then Mrs. Corazon Aquino, no? Are you going to run for the presidency or not? Sabi niya, no. And then I rephrased my question. I asked her, what will make you run? Yun, sinabi ni Mrs. Corazon Aquino na 1 milyong lagda na nag-endorso sa kanya sa pagkapangulo, yan ang magsisimula kung siya tatakbo. Kami pong lahat sa GMA News ay lubos na nakikiramay sa pamilyang iniwan ni Jimmy Hill. Mga kapuso, inireklamo ang isang poste sa Caloocan City na perwisyo na, peligroso pa para sa mga residente. Pinaaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Tuluyan ng tumabigi
at halos mapayuko ang poste ng Meralco na ito sa barangay 176D sa Bagong Silang, Caloocan City. Tanging punot mga kawad ng kuryente na lamang ang sumusuporta sa tumagilid na poste. Sa bahay ko tatama yan eh. Yan ang inaalala ko. Yung apo ko nga po eh, nagka-phobia na eh. Sobrang takot na niya. Bumigay umano ang poste dahil sa lakas ng hangin nitong Mayo. Tumba na, nag-crack. Dahil dito, nangangamba para sa kanilang kaligtasan ang mga residente. Pag naputol po, binabanat na eh. Nababanat na lahat, pati yung dito. Siyempre, pag mumula ng sunog yan. Ilang beses na raw silang lumapit sa Meralco para paaksyonan ang sumbong pero sabi po nila, babalik sila para lagyan ng brace. Wala pong bumabalik. Gusto ko pong mangyari, gawin nila, aksyonan nila agad. Hindi yung puro pangako. Pinapaasa kami. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Meralco. Nais din naming humingi ng pangunawa sa naging abala at nitong Mayo at 30, agad naman pinalitan ng aming mga crew at line personnel ang nabaling poste. Para lalo pang mapabuti ang serbisyo ng kuryente sa lugar, nagtayo na rin ang Meralco ng mga karagdagang poste at inayos na rin ang mga linya ng kuryente sa lugar. Nagpapasalamat kami sa pagpaparating sa aming tanggapan ng alalahanin na ito. Sa ngayon, napalitan na ang tumagilid na poste ng kuryente sa lugar. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyo. Kapuso Action Man! Inaresto ngayong hapon sa Quezon City si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa kasong cyber libel. May warrant of arrest si Singson mula sa Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Dahil sa kanyang edad na 84 years old, hindi siya pinusasan at hindi rin idinitain. Nakapagpiyansa na rin siya ng 60,000 piso.